Mapagpalang araw mga lalabs. Nandito ulit tayo ngayon po ay araw ng Martes. At ang oras sa Kapuluan ay ganap ng alas 7:30 ng umaga. Lalabs, good news. Lagi tayo may good news and praise God kasi lagi may ginagawa si Lord na himala at mga bagay na katuwa-tuwa at kagalak-galak. So lalabs, tingnan nyo po yan. Dati po yan ay empty. So ngayon yan ay puno na ng bag and may net na. So ipapakita ko po sa inyo lalabs. Grabe, ang lawak nito lalabs. Kung anong lawak doon sa may mga net doon sa dulo lalabs, mas malaki pa dito sa ginawa dito. Kaya grabe, ang iikutan ko na naman lalabs. Hindi pa ako nakakapagtapos doon sa kabila dito lalabs. May gagawin na naman ako lalabs. Nakapaglagay na nga sila lalabs ng clip. At lalabs, nakapagtanim na rin sila dyan. And lalabs, ang dami, grabe ang lawak. So hindi ko po lalabs alam kung ilang row. Talagang busy kami ngayon dito. Hindi lang sila, pati pala ako, kasi kumukuha din ako ng tubig. So ang lawak dito lalabs, tinan nyo hanggang doon sa dulo. At doon sa dulo naman ay nag-uumpisa na din maglagay ng katulad nitong bag. Lalabs, may process din po yan kasi yung lupa dito, yung nilalagay dyan lalabs ay ano yan, buo yan. Buo, tapos ginigiling yan dun sa sa machine, tapos saka nilalagay dyan. May tamang sukat at timbang na inilalagay dyan, and ito rin lalabs, dinadala ito dito galing sa nursery ay tumubo na. So grabe lalabs, tingnan mo, napakadami. And lalabs, ang dami pang gagawin. Talagang nakakagigil. Nanggigigil ako sa gagawin araw-araw. Kasi hindi talaga siya matapos-tapos. Kasi lalabs, natatapos po ako lalad ng pagkuha ng sample ng drip and drain ay alas 11 o kaya minsan alas 11, depende po. Katulad kahapon, ang lakas ng ulan, humihinto ako, tapos dadalhin ko yan sa opisina and magbe-break time ako ng alas 12. Balik na naman ako ng 30 minutes. Ang break time lalabs dito, pwedeng 30 minutes, pwedeng 45 minutes, pwede 1 hour. So ang ginagawa ko lalabs, 30 minutes na lang ako nagbe-break time kasi dapat 12:30 makabalik na ako, and itutuloy-tuloy ko lalabs ang drip and drain, ang pag-test lalab ng tubig na kinukuha ko dito sa mga bird net. Tapos pagkatapos ko lalabs noon, kunin ang tubig, dadaling ko sila sa laboratory, and doon ko naman i-check and ilalagay sa entry sa data ng Agritech dito sa company. Matatapos ko yung lalabs ng alas 2. Ang labas ko 4:30, minsan 5. So mag-check pa ako. 2 kalahating oras na lang ako nakakapag-check sa irrigation. Kaya hindi ko talaga hinihingal ako. OA. Hindi ko talaga siya matapos-tapos. And shoutout pala everyone sa lahat ng patuloy na nanonood at patuloy na sumusuporta ng aking mga video, ng aking mga vlog. Salamat po at i-bless kayo ni Lord ng todo-todo, siksik, liglig at umaapaw. Ang ibigay sa inyo ng biyaya sa pamilya ko sa Bicol, sa Antipolo. Shoutout everyone and mag-iingat pang lahat. So nanonood ako ng Sona kahapon, hopefully and praying na mangyari lahat ng sinabi ng ating Pangulo, and praise God na sasamahan tayo ng Panginoon upang mapangyari ang kanya mga sinabi. And nakakatuwa, nakaka-bless. Lalabs, ito ang mga bagong lagay na bag. So kung mapapansin mo ay empty pa. Sa kabila ay empty. Empty pa. Doon po sa kabila lalabs ay wala pang tanim. And yun, may gumagawa dyan na iba. So pasilip lang sa mga ginagawang bago. Ayan lalabs, naglalagay pa lang sila ng bag na tataniman. May naglalagay ng bag, may nagtatanim at lahat-lahat. So ito pa mga iikutan ko, at sa kabila lalabs ay wala pang mga bag at pananim. Under construction pa. Kung mapapansin nyo lalabs, ang daming lambat dyan. Lambat na ilalambat yung mga people. Hindi, lambat lalabs na gagamitin sa dagat. Hindi, lambat yung net lalabs sa ilalagay sa taas para hindi pumasok yung ibon, katulad po sa kabila. At lalagyan din ng gate. Mapapansin nyo lalabs yung pipes, ang lalaki. Ayan, tapos yan lalabs ay yan yung mga tataniman, lalagyan ng bang empty pa. Doon sa kabila nag-uumpisan, ang lawak talaga, ang laki, palaki ng palaki ang kumpanya. At palaki ng palaki yung kikitain, at palaki ng palaki, at padami ng padami yung tao dito na magtatrabaho, at padami ng padami ang kikita ng dolyar.
So ayan lalabs, pasilip sa mga ginagawa dito sa trabaho. Grabe, nakaka-amaze. Amazing si Lord. Dinala tayo dito sa napakagandang kumpanya, and of course, hindi lang sila maganda, mababait ang mga boss and friendly yung mga katrabaho. So, yan, tuloy-tuloy tayo lalab sa pagkuha ng drift, ng tubig, ng sample. Lalabs, gusto ko rin mag-thank you sa nagbibigay lagi sa akin ng aking inumin everyday. Para hindi tayo gutumin dito sa farm, dito sa punong-puno ng protina, chocolate on the go meal. Ayan lalabs, punong-puno siya ng protina, actually ang sarap niya. So iba to doon sa isa nating iniinom. Natikman natin yung iba-iba. Actually meron pa po doon na binigay sa akin. Everyday, araw-araw yan lalabs, may everyday na, may araw-araw pa. Araw-araw yung binibigay sa akin, kaya kasi tumutulong naman tayo doon sa store, sa kumpanya na yon. Kaya yon, nagmamap tayo pag uwi, naglilinis-linis ng sahig, sa CR, sa toilet nila. So tinutulungan natin, and pag may extra tayo na oras, ay nagbibigay tayo ng panahon at oras para makatulong sa store sa aking kaibigan na may-ari ng tindahan. Kaya pagdating naman sa pagkain, non-stop yung support na ibinibigay. Nagbibigay ng burger, sausage, everyday. Kaya sinishare, hindi rin ako nagdadamot na ibahagi, i-share sa iba dito sa mga katrabaho ko dito sa kumpanyang pinapasukan ko, lalabs, kasi hindi ko naman kaya, hindi naman ako makain araw-araw ng burger. Siguro lang, pag gusto ko lang malimit, siguro in 2 weeks isang beses lang. Pero french fries siguro once a week yung price dito. First price, second price, and third price. Yung chips, so chips ang tawag nila doon sa fries, french fries. Ang sarap, ang lalaki, ang So, yon, lalo na pag may may garlic, salt and pepper. Tsaka may basta, yun na yun. Iniinggit ko kayo. So, ayun lalabs, salamat. At ito na lalabs, tingnan mo naman, palaki ng palaki, palawak ng palawak, and padami ng padami, namumulaklak, namumutiktik. Hindi sila halamang namumulaklak na normal lang sa mga bahay, kundi ito po ay bulaklak na nagbibigay ng buhay. Bulaklak na nagbibigay. Kung bakit nagbibigay ng buhay? Kasi yung mga nagtatrabaho dito, natutugunan ang kanilang mga natutugunan ang pangangailangan namin sa araw-araw. Meron pang padala sa pamilya every time na tumatanggap tayo ng sweldo. Wala naman tayo ibang pag-ano. Kasi lalo na sa akin personally, hindi naman ako masyado na bumibili ng mga kung ano-ano. Kasi hindi naman kami lumalabas. Katulad sa akin, bihira mag-day off mag-day off man ako, maglilinis lang ng bahay. Ma-share ko lang, kahit di nyo tinatanong, maglilinis ng bahay, magdadamo dun sa likod, and yun, pupunta na ng supermarket. Siguro ang pinakamatagal na is 3 hours para mamalingke, bumili ng pagkain pang 1 week. Tapos balik na, hindi na namamasyal talaga na pumupunta sa ibang lugar. Kaya hindi naman natin kailangan bumili pa ng maraming kagamitan. So may i-stock lang siya lalabs, kaya yung ating sinasahod ay nag-i-invest tayo dun sa mga bagay na pang matagalan, pang long term, kumbaga. Lalong-lalo na, kumbaga, alam naman natin, hindi lingid sa kaalaman natin ang pinagdadaanan ng Pilipinas, kung saan tayo nagmula. So ang ating mga pamilya, kung may mga extra man lang, extra tayong kinikita, or hindi lang extra kundi nilalaanan talaga ng panahon, ng oras, kumbaga kasama na yun sa sa nakaalat na lalabs yung aking sweldo para iba yung pantulong sa kanila, pambigay sa kanila, sa mga kapatid ko, sa pamangkin ko, sa mama ko, bukod sa sa mga anak ko. So kumbaga naka-allocated, may mga nakabukod na sila para sa kasi syempre tulong tayo, kasi tayo naman ay nabiyayaan ni Lord ng mainam na trabaho na pinagkukunan, kaya hindi tayo magdadamot na ipagkaloob yun, itulong yun para sa kanila. Hindi naman sa para turuan sila maging tamad, kundi ano naman mabagay, kasi alam natin, ako naniniwala na pagdating ng araw, pag ikaw naman nangailangan, pag dumating ka rin sa point, dumating ka rin sa oras na mga ilangan ka, or dumating yung medyo mahina ang kanilang kabuhay, ng kanilang hanap buhay, syempre may tatanamin sila, may paghuhugutan sila na darating yung time na kahit hindi ka humingi ng tulong ay hindi sila magdadalawang isip na ibigay sa iyo. Pero hindi lang yung lalabs, we are blessed. Binibless tayo ni Lord, at hindi lang tayo dahil sa binibless, kundi talagang parte na ng buhay natin bilang tao, bilang Pilipino, bilang kapamilya, bilang kadugo, ay
kumbaga ano na sa atin yun, likas na ng pagiging matulungin, yung generosity, kumbaga namumutawi na, nananalaytay na sa ating mga ugat bilang tao, bilang Pilipino at bilang anak ng Diyos. So, tama po ba mga lalabs? So, yun lang. So, bakit tayo napunta roon? Kasi ang ganda ng panahon. Kahapon lakas ang ulan. Talagang basang-basa. Pagpasok ko, paglabas ko po lalabs ng bahay, pagsakay ko sa aking car, ayun, bumuhos ang ulan hanggang 8:15 ng umaga. So talagang grabe. Buti na lang lagi ako may extrang jacket sa aking sasakyan. Kaya ang gulo ng aking loob ng sasakyan kasi may extrang damit kung ano pa ang nandoon. Mga gloves, iba-ibang klaseng gloves. May gloves na katulad nito. Tapos ito. So kasi iba-ibang trabaho ko lalabs. Ibang gloves sa ginagamit ko sa pipe, sa may tubig, sa pagkuha ng ng sample. Kaya ayun, nagkumpleto na ako ng gloves kasi may mga gloves na madaling mabutas. Alam niyo po ba, nanggaling lang tayo dito sa bote na to. Ang haba na ng sinabi ko lalabs. Ang haba na nabanggit ko. Kaya thank you so much and God bless you more boss sa patuloy na pagbibigay nito and sa company na patuloy na nagkakaloob sa akin ng trabaho na bigay ng Panginoon na tuloy-tuloy tayo, nabigyan tayo ng opportunity na makapagtrabaho Monday to Sunday. Pwera na lang kung may ulan kasi wala talagang pasok, day off yun. Kasi ang farm ay may net lang pero wala siyang bubong. So pag maulan, walang pasok. Pag sobrang init, ay sana pa yun, sa summer pa yun. Pag hindi kakayanin ng mga person, uwi. So yun lamang po lalabs. Salamat sa patuloy na pagtutok at panonood ng aking mga video. Patuloy po ako lalabs sa magbibigay ng update. And pagpalain tayo ng Panginoon, samahan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Patuloy tayong kumapit, manalangin sa Kanya at magtiwala. Diyos mabalos.